Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tayo ay magkakaroon ng panibagong series na Reformation. Ito yung mga panahon na naging mali yung pagkakaintindi sa Biblia. Ito yung panahon ng mga 16th century na ito yung panahon na nahaluan ng politika yung Biblia, na kung saan is yung iba ginagawa na nilang business yung simbahan, or ginagawa na nilang business yung church. So yung iba nag-o-offer sila ng sinasabi nila na pag nagbayad ka maliligtas ka, na yung pamilya mo nasa purgatorio, and para matubos magbabayad ka ng pera. So nangyari yun noon, yung mga ganong kalakaran noon. And ngayon pag-aaralan natin yung Reformation, yung pagreforma o yung pagtuwid sa kamalian na iyon. So kumbaga pag sinabing reforma is naibalik or binago ulit katulad ng dati. So ating pag-aaralan ngayon ang talatang John chapter 1 verse 2-5. Ang sabi rito, "The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." So yung sinasabing darkness nito is yun yung kadiliman na nangyari, or yung dark period na nangyari sa church or sa era ng simbahan, na yun nga, na nahaluan na ng politika and nahaluan na ng pera yung kaligtasan natin, yung simbahan. So sa unang teaching, punta tayo. Unang sabi rito, the gospel is unstoppable. So the gospel is unstoppable. So noon, kahit na nagkaroon ng ganong kadumihan or ano tawag doon, or ganong way sa simbahan or sa loob ng simbahan or sa loob ng church, is nabago yun. May mga tao na nagreforma, or may mga tao na tumugis sa mga taong ginagawang business or negosyo yung simbahan. So kaya sinasabi doon sa Biblia na the gospel is unstoppable. So hindi matitigil, hindi matatapos ang word of God or yung ebanghelyo ng ating Panginoon, na kahit anong mangyari, kahit na anong gawin, or kahit na anong kasakiman pa ng tao, gagawa ng Panginoon para maibalik yung teaching niya or yung ebanghelyo. So sa ikalawang teaching, punta tayo pangalawa, sabi rito, the gospel extinguish darkness. So simula nung nangyari yon, na nagkaroon ng kadiliman, di ba? Nagkaroon ng darkness sa simbahan or sa church. Pero yung gospel, ang dahilan, or yung salita ng Diyos, word of God, yun yung nag-extinguish, yun yung pumatay ba sa, or yung gumapi, ganon yung gumapi nga sa kadiliman na nangyayari noon. So ayun, kahit na may mga taong naging sakim, may mga taong ginawang negosyo yung simbahan, dahil sa ebanghelyo, dahil sa salita ng Diyos, nawala yun, naitigil yun. So punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi rito, the gospel cannot be stopped out. So yun nga, hindi mawawala ang gospel. Ang ebanghelyo ay hindi kayang tanggalin, hindi kayang alisin, dahil yung mga panahon na iyon is nawala nga yung kahalagahan ng Biblia, o yung kahalagahan ng Diyos, na may mga taong naging sakim, na ginawang negosyo. Pero kahit na may mga taong gano'n, kumbaga pinahintulutan lang mangyari yun ng Diyos, pero hindi doon matatapos. Kumbaga, oo, nangyayari yun, pero hindi nila tuluyang mabubura ang ebanghelyo, o hindi nila tuluyang mabubura ang gospel ng ating Panginoong Hesukristo. So sa application,
paano nga ba natin ito may apply sa ating buhay? Ang sabi rito, unang-una, thank God for enlightening us. So magpasalamat tayo na binigyan ulit tayo ng enlightenment ng Panginoon na yung pagkaligtas. Kumbaga, nung mga panahon na yun, na-realize natin na-realize ng mga tao na hindi dahil sa pera yung pagkaligtas mo. So kumbaga, ang tunay na kaligtasan kasi is dahil lang sa Diyos Ama, para lang sa ay dahil kay Jesucristo, dahil sa awa ng Diyos Ama. And hindi ito makukuha sa pagbabayad ng pera. Hindi porket marami kang dinonate na pera sa simbahan, maliligtas ka na. Hindi yung ganun. Ay hindi rin ito makukuha sa pagluhod-luhod, hindi rin ito makukuha sa pagdarasal ng mahaba-mahaba. And yun nga, magpasalamat tayo sa Diyos na muli binigyan niya tayo ng enlightenment na mali yung ginagawang pagbayad ng kaligtasan yung pera. So sa ikalawang teaching, sa ikalawang application na punta tayo,